Hello everyone! A day in life bilang tambay. Ngayong araw nga marami akong ganap kaya samahan niyo ako kung ayaw niyo diwag. Ngayong araw nga ang birthday ng anak ng pinsan ko kaya ito, tutulong tayo sa pagdi-design para naman pag kumain ng marami ayos lang. At pagkatapos ko nga mag-design, ito naman tumulong ako sa pagtutuhog ng mga hotdog kasi ito ang isa sa pinaka-favorite ng mga bata. At tingnan nyo naman guys ang siko ng tita. Grabe hindi na nakita ang tao na to. At pagkatapos ko nga tumulong, eto naligo na ako para fresh naman pag kumain. At syempre, pagkatapos ng kainan, ano pang gagawin? Syempre mag-iinuman. Pero nagpas muna ako dyan kasi nga may pupuntahan ako. Feeling. At dahil gabi na, pupunta naman ako sa barangay GRS kasi nga may pamisli doon, manunood ako. And at the same time, mag-a-assist din ako sa pambato ng barangay namin, ng barangay Upper Umon. At pakarating ko nga, diretso na ako sa backstage para punta ng mga candidates. Ay hindi, yung pambato lang namin. Para bang lahat gusto i-assist. Yeah. Ito nga si Merv Panganiban, ang pambato ng barangay Lower Oman, at ito naman ang sa amin, si J. Marksena. Ang nagpika pala sa kanya si Kuya Jonel Punsalan. O, di ba? Plakado. Ito na nga, nag-umpisa na ang kanilang pageant at ito na ang kanilang production number. Grabe. Hataw ang mga girls diya para masungkit nilang production number. At chika lang, sabi nga dito pala ni Merv, itong nasa video na huwag nga daw galingan ng ibang girls para daw sa kanyang production number. Kaya hataw naman si babae. O, go. O, di ba? Laban na laban. Grabe. Mabuhay ang Barangay GRS. This is Ashley Nicole Rivera Panganiban Monteriano from Barangay Upper Umon, Barangay Camarines Sur. At pagkatapos ng production number, next segment naman ang national costume attire. Kung hindi nyo nga naitatanong bakit madilim at bakit nandito kami sa gilid ng CR, kasi umulan. Grabe, basang-basa kami dyan guys. Yung mga costume basa, kung hindi takloban ng mga trapal, yan, ng mga face. Kami, basa kami mga nag-a-assist, mga makeup artist. Kasi nga walang bubong dito sa backstage. Meron, kaso maliit dun sa kabila, dun sa malikod ng stage. Kaya dito kami sa may halos labas. Kaya yan, basang-basa. Grabe. Ito, dito. Dito. Ay, meron. At yun na nga, kitang-kita dito sa video na parang namang hindi nag-assist ang tao na to. Parang nag-video lang. At kitang-kita nyo nga dito guys, grabe naglalakihan ang mga costume. This breathtaking costume is tribute to the Filipino fisherman, the unsung hero of the seas. Crafted with intricate detail, it captures the essence. Pagkatapos nga nilang i-present ang kanilang mga national costume, dumako naman sila sa Q&A sa first set of question and answer para sa pipiliing top 6. Getting more exciting. How are you? I'm thinking. Alright, so I think candidate number 11 is very much ready, so pick a question. Ten sessions. Give us that energy, okay, in answering this question. If an alien race were to arrive and see this pageant, first thing, what can they conclude about humanity? Kung darating ang mga alien dito sa mundo at ang unang makikita ay ang pageant na ito, ano kaya ang masasabi nila sa sangkatauhan? Okay, thank you so much for that wonderful question. Para po sa akin, ang masasabi ng isang alien kung pupunta siya dito sa mundo ng mga tao at madaramyan niya ang pageant, ang masasabi lang po nila ay mayroong pagkakaisa. Dahil naniniwala po ako sa gantong patimpalak, andyan po kayong mga tao, mga hurado, nagkakaisa. Kaya naniniwala ako na pag dumating sila sa kanya, bumalik siya sa kanyang planeta or sa kanyang mundo, naniniwala ako na ipaparating niya kung gaano kasaya at nagkaroon ng pagkakaisa ang ating mundong ginagalawan. Thank you so much. Wow. After question and answer portion, dito naman ang susunod na segment, ang swimsuit competition. After swimsuit competition, let us proceed to evening gown competitions. Anna! Pageant
Van Monteliano. The gown is a poetic blend of ocean and sky. A royal At pagkatapos nga ng evening gown competition, nag-proceed naman sila sa selecting ng top 6 at yon, sad to say, hindi tayo nakajusok sa top 6 pero ang mahalaga, lumaban tayo at ibinigay niya yung best niya. Kaya okay lang yan, laban na lang ulit next year. At dahil nga hindi tayo nakajusok sa top 6, umalis na din kami niyan, mga 11 na yata yan kami umalis kasi may isa pa akong ganap. Bale, sa susunod na lang na video, wait for part 2. Feeling mo naman talaga aabangan.